Magandang araw po. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Hesukristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang mga probisyon ng tipan ng Diyos sa New Covenant at ang ipinag-uutos ng Panginoong Hesus na ituro sa mga gawing alagad. Ang ating teksto na babasahin sa pagkakataong ito ay mula sa Lucas 10:30 hanggang 37. Lucas 10:30 hanggang 37. Basahin ko po at sundan po ninyo sa inyong mga Biblia. Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumisya at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na padaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya ay naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos ay isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala sa bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganoon din ang gawin mo. Hindi natin binasa ang kabuuan ng kwento kung bakit sinabi ng Panginoon ang talinghagang ito sa kanyang kausap. Kung titignan ninyo, ito ay tungkol sa mga eskriba na nanunubok sa Panginoon sa pamamagitan ng mga pagtatanong upang siya ay siluhin sa kanyang pananalita. Ang mga eskriba ay kilala sa pagiging dalubhasa sa kautusan tulad ng mga pariseo. Ang mga ito nga ay tila higit pa kaysa sa mga pariseo sa kalalagayan sa lipunan. Nangangahulugan yan ng kanilang posisyon. Isa sila sa mga grupo na nagdanais siluin ng Panginoon upang magkaroon sila ng dahilan para siya ay dakpin. Sa kanyang pagtatanong upang hindi mapahiya kung sino ang kanyang kapwa, ang naging kasagutan ng Panginoon ay ang talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano. Itinuro sa pamamagitan ng talinghagang ito kung paano at ano ang sukatan ng pakikipagkapwa-tao. So kung kayo ay tatanungin ko, ano ang nakikita niyong ipinag-uutos ng Panginoon dito na nais niyang gawin natin? Para sa akin ay yung makikita sa huling talata na sinabi niya, kung gayon humayo ka at ganun din ang gawin mo. Sa ibang salin ay humayo ka at gawin ang bagay na ito. Makikita natin na may ipinag-uutos ang Panginoon at ito ay tungkol sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Kaya pamagatan natin ang ipinalalagay na ika-50 utos ng humayo ka at gumawa ng kabutihan sa kapwa. Ulitin ko po, humayo ka at gumawa ng kabutihan sa kapwa. At bago tayo magpatuloy upang linawin ang kautosang ito ng Panginoon kung paano natin maisagawa, ay nais ko munang pumunta tayo sa ating katanungan na pag-uusapan ng inyong grupo. At ang tanong ay ito, ano ang sukatan mo o kahulugan para sa iyo ng pakikipagkapwa-tao? Ulitin ko, ano ang sukatan mo o kahulugan para sa iyo ng pakikipagkapwa-tao? I-post po ninyo ang video at mamaya ay magbabalik po tayo upang linawin ang bagay na ito nang sa gayon ay ating maisabuhay. Magbabalik po tayo upang makita natin at malinawan natin ang tungkol sa sinasabing ito ng Panginoon. Ang nais ko ay pag-aaralan natin ang mga tauhan dito sa kwento na kanyang sinabi. Kung tatanungin ko kayo, ilang tauhan ang nandirito? At siyempre ay depende yan kung isasama natin ang Panginoon, pero higit sa lahat, dapat ay hindi tayo mawala
sa kwentong ito sapagkat ito ay para sa atin. Papayag ba kayo? Wala po kayong magagawa sapagkat ako po ang magpapaliwanag sa bagay na ito. At pupunta tayo para linawin ang bagay na ito. At ang unang-una nating pag-usapan ay tungkol sa taong naglalakbay. Yan ang ating number one. Ang taong naglalakbay. Ang taong ito ay inilalarawan ang karamihan sa mga tao sa ating kapaligiran. Ano ang punto ko diyan? Ipinapakita ko sa inyo na sa mundong ito ay maraming nangangailangan ng tulong. Ang totoo, lahat ay nangangailangan ng tulong, depende lamang sa nais ng tao o nakikita ng tao para sa kanyang sarili. Sinasabi ko yan sapagkat may sinasabi ang Biblia na tayong lahat ay pare-pareho at ang tanging makakapagbigay lang ng solusyon sa problema ng sangkatauhan ay isa lang, ang Diyos lang. Alam ba ninyo kung ano ang problemang ito? Alam ba ninyo kung ano ang kabigatang ito ng sangkatauhan? Nais ko sabihin sa inyo na yan ay kasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. At ang tanging may solusyon sa problemang ito ng sangkatauhan ay kasalanan. Subalit sa pagkakataong ito ay titingnan lang natin ang isa sa mga bunga ng kasalanan at ang kaganapan ay nandito sa ating kwento na pinag-aaralan. Ang taong naglalakbay ay mula sa Jerusalem patungong Jericho. Ano nasa sa isip ninyo kapag ka nababanggit ang Jerusalem? Ang Jerusalem ay siyang siyudad ng Israel sa kapanahunang yan. Pero meron pang higit na dapat tayong isipin pagdating dyan, at yan ay walang iba kundi ang templo ng Diyos para sa mga Hudyo. Pangalawa na lugar na nababanggit dito ay ang Jericho, ang siyudad na papatunguhan ng taong ito, ang siyudad na isinumpa nang ito ay pasukin ng mga Israelita. Ang kwento nito ay nasa Joshua chapter 6. Sinasabi ko yan para makakuha kayo ng mensahe para sa inyo na ipinapakita na mula sa templo na nangangahulugan malamang ang taong ito ay galing, sasabihin na lang natin, sa paghahanap sa Diyos. Ganun pa man ay patungo siya sa lugar ng pagkasumpa na maaring maraming relihiyoso ay patungo sa lugar ng pagkasumpa. Sa akin lang po ang kaisipan na yon. Pwede ninyong gamitin. At maaari ko rin sabihin na ganito, ang taong ito ay naglalarawan sa maraming tao na papalayo sa Diyos patungo sa kanyang walang hanggang kapahamakan. Ang kanyang buhay ay pabagsak. Siya ay biktima. Biktima ng kasalanan. Pero sa kwentong ito ay hindi po tungkol sa kanya, kundi tungkol sa mga bumiktima sa kanya. At yan ang pangalawang tauhan dito sa ating kwentong pinag-uusapan. Basahin ko muli sa atin ang verse 30. Sinabi, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. Una muna ay nais kong ipakita sa atin kung ano ang inilalarawan ng mga mandarambong na ito. Inilalarawan sila ni Satanas at ng mga demonyo and of course, mga tao na kasangkapan ng Diablo. Ano ang ginawa sa kanya? Isinakatuparan sa kanya ang layunin ng Diablo. Ang sabi ng John 10:10, the thief comes but to steal, to kill, and destroy. At yan ang ginawa ng mga mandarambong na ito sa tao. May kasalanan ba ito sa kanila? Wala. May atraso ba ito sa kanila? Wala. May kinalaman ba siya sa kanila? Wala. Pero sadyang masama lang sila at hindi maganda ang plano nila sa tao. Naghahanap sila lagi ng mga mabibiktima. At kung titingnan ninyo ay talagang gagawin nilang miserable ang buhay ng tao. Bagamat ang sinasabi ko sa inyo ay ang Diablo at ang kanyang mga demonyo ay makikita rin natin ang ganitong pag-uugali sa maraming tao sa mundong ito. Marami sa mundong ito ang sadya lang gusto nilang magpakasama sapagkat inaakala nila na dito sila mabubuhay, dito sila masaya,
At higit sa lahat ay diyan sila makakakuha ng atensyon at ng pagkilala. Isang bagay lang ang nais kong makita natin kung bakit hindi nila napatay ang taong ito ay sapagkat hindi niloob ng Diyos. Siya ang may-ari ng buhay at siya ang may kapangyarihan kung maaring kunin ng tao o ng diablo ang buhay ng tao. Makikita natin sa kwento na pagkatapos gawan ng masama ang tao ay wala silang pakialam. Isipin natin na talagang gusto lang nilang makinabang sa taong ito at wala silang pakialam kung ano ang mawala sa kanya at kung ano ang mangyari sa kanya. Ganon ang mga tulisan na ito, mga mandarambong na ito. Ngayon ay pupunta tayo sa pangatlong tauhan at ang sinasabi ay nasa verse 31. Ganito ang sabi, nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ako'y naniniwala na ang kaganapang ito sa ikinukwento ng Panginoon ay makikita natin na hindi nagkataon lamang yung tao, yung kaganapan, at kung sino itong dumaan na ito. Siya ay isang paring Hudyo na nangangahulugan siya ay may pagkarelihiyoso kundi man ay tagapanguna ng relihiyon. At kung titignan natin ay naglalakbay siya ng parehong direksyon. Mula sa Jerusalem, baka ito ay galing pa sa worship service at ang kanyang napakinggan at sinasabi ay pag-ibig sa kapwa, pero ngayon ay sinubukan siya at makikita natin na wala siyang ginawa para tulungan ang taong kanyang dinaanan lamang. Ipinagkikibit balikat lamang niya ang makaganapan sa kanyang kapaligiran kapag hindi siya naapektuhan. Pero tandaan din natin na bagamat siya ay galing sa Jerusalem, siya ay patungo sa Jericho. Malala niyo ba yung sinabi ko sa inyo kanina kung ano ang isang pakahulugan niyan? Mula sa pagkareliyoso tungo sa pagkasumpa. Ganun pa man ay nais kong sabihin sa inyo na yan ay insight ko lamang sa kwentong ito. So makikita natin na ang taong ito ay walang malasakit sa nangangailangan ng kanyang tulong. Mayroon siyang kapangyarihang tumulong. Sa palagay ko sa kanyang paglalakbay ay meron siyang makasama at sa tingin ko ay meron siyang sapat na kalakasan para tulungan ito sapagkat kung ito ay nagawa ng Samaritano mamaya ay palagay ko ay kaya rin niyang gawin. Ulitin ko lang ang sinabi ng verse 31. Nang makita ang taong nahandusay, lumihis at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sa mga sinabing ito ng Panginoon ay tila ba walang nababagbag na damdamin sa kanya. Wala siyang pakialam sa taong nangangailangan na kanyang nakita sa kanyang dalawang mata. Iniisip ko tuloy na baka walang nakakita sa kanya kaya wala siyang gagawin. Sapagkat alam natin ang pagkarelihiyoso ng maraming tao hanggat walang nakakakita sa kanya ay hindi yan nagpapakatino. Hanggat hindi siya nakakakuha ng karangalan, hindi yan gagawa. At yan ang problema ng relihiyosong ito. Pari pa naman, saserdote pa naman. At yan ay makikita natin na ang kanyang pagkarelihiyoso ay walang kwenta. Kaya tuloy minsan ang kwento na santong kabayo ay nakakasakit ng damdamin, subalit may katotohanan ang bagay na ito sa maraming mga relihiyosong tao. Ang susunod na tauhan na makikita natin ay ang Levita sa verse 32. Nais kong saglit na balikan ang sinabi roon. Dumaan din ang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Hindi ko po maisip kung ano ang kaibahan ng pari at saka mga Levita, sapagkat ang alam ko, ang mga Levita ay mga nakatalaga upang maging saserdote o pari para sa Israel. Ang nakikita ko lang dito ay meron pong mga pari ng ibang mga relihiyon sa kapanahunang yan. Kahit sa Genesis pa lamang ay mayroon ng mga taong ganyan, mga pari ng ibang relihiyon.
At yan ang nakikita ko rito sapagkat ang mga Levita, ang siyang mga saserdote sa bansang Israel, yan ay isang saling lahi lamang na inilagay ng Diyos para tagapangasiwa sa templo sa Jerusalem. Kapag binasa nyo ang bilang 3:9 hanggang 10 ay makikita nyo na sila ang kasangkapan ng Diyos para ilapit ang mga tao sa Diyos. Sila ang tagapanalangin, sila ang tagapagturo. Pero kung titingnan natin, ay wala silang kaibahan doon sa mga relihiyosong tao, yung mga pari na unang binanggit, at yung pagkakataon na ibinigay para maisabuhay ang pagkarelihiyoso ay hindi nila isinagawa. Nais ko lang gamitin ang pagkakataong yan na itanong sa bawat isa sa atin, ikaw ba ay gumagawa ng bagay na natututunan mo sa ating pag-aaral na ito, lalo na't kapag ikaw ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na isabuhay ito? Alam niyo mga kapatid, sa tuwina na pinapalagpas lang natin ang mga bagay na ibinibigay ng Diyos na pagkakataon para maisabuhay natin ang kanyang mga salita na ating natututunan, ay wala tayong pinagkaiba dito sa pari at sa Levita dito sa ating kwento. Kaya naman kung titignan natin kung saan sila galing at saan sila paroroon ay pare-pareho. Mula sa Jerusalem patungong Jericho. At ako'y naniniwala na malaki talaga ang ibig sabihin ng direksyon ng patutunguhan ng mga taong ito na patungo sa Jericho, ang lugar na may sumpa. Ngayon ay pupunta tayo rito sa ikalimang tauhan sa kwento, ang Samaritano. Minsan pa balikan natin ang kwento tungkol sa kanya sa verse 35 hanggang 36. Sinabi sa 35, kinabukasan, sa 33, sinabi, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito at binuhusan ng langis at alak ang mga sugat, binendahan, pagkatapos ay isinakay ng lalaki sa kanyang asno at dinala niya sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Alam natin na ito ay talinghaga. At ang tanong marahil natin ay bakit ba naman ang ginamit ng Panginoon ay ang Samaritana pa? Sa kwento ay hindi natin malaman kung ito ay lalaki o babae, sapagkat sa wikang Ingles ang ginamit ay Samaritan. Pero kung titingnan natin at alam natin na ang mga Samaritano o Samaritana na katulad ng mababasa sa chapter 4 ng John, ang lugar na yan, bagamat nasa gitna ng Israel, ay hindi po mga Hudyo ang mga tao diyan. Yan ay sa panahon ng mga hari ay ipinahintulot ng Diyos na makubkob ng kanilang mga kaaway at pagkatapos kubkubin ng isang hari ay naglagay siya ng mga ibang tao doon at pagkatapos ay tinuruan sa mga kwento tungkol sa Diyos ng Israel. Kaya naman kung maalala ninyo na yung babaeng Samaritana, mayroon siyang pag-asa at hinihintay tungkol sa Diyos ni Jacob. Na kung pag-iisipan natin ang katotohanan, sa haba ng panahon na yan, ay talagang itong mga Samaritana ay nagkaroon ng pag-asa. Ikinintal nila sa kanilang mga salinlahi ang salita ng Diyos sa kanila, ang pag-asa tungkol sa Diyos ng Israel. Kahit hindi sila Israelita, ay naghihintay sila sa Diyos. Pero dito sa kwento ay makikita natin ang totoong pagkarelihiyoso sa Kanya. Hindi man niya inaangkin na siya ay pinili ng Diyos. Ang kanyang paniniwala ang nagudyok sa Kanya para gumawa ng kabutihan sa taong nangangailangan. Minsan ay naiisip ko lang ang katotohanan na maraming mga Kristiyano ay inaangkin lahat ng magagandang posisyon na ibinibigay ng Diyos sa mga totoong mananampalataya, subalit wala yung ebidensya. Maaari ko bang sabihin ang katotohanan ito na minsan ay kalimutan muna natin ang pag-angkin ng mga posisyon at karapatan natin
Bilang sinasabi nating pinili ng Diyos, ipakita na lang natin ang ebidensya na tayo ay may pagka-Diyos. At ganyan ang Samaritanong ito. Isang bagay na nakikita ko rito ay hindi sinasabi kung saan galing. Siya rin ay manlalakbay na katulad ng mga naunang tauhan dito at katulad natin na manlalakbay lang sa mundong ito na nangangahulugan na nandito tayo temporaryo lang pero pupunta tayo sa walang hanggan. At alam ba ninyo mga kapatid, ang nakikita ko dito sa Samaritanong ito ay tila siya ay galing sa Samaria o sa ibang lugar na ngayon siya naman ay pasalungat na papunta sa Jerusalem. Marahil ay alam na ninyo kung anong ibig kong sabihin sa bagay na yan. Kung paano yung galing sa Jerusalem ay mga naghanap sa Diyos at sila ay umalis doon patungo sa Jericho, ang lugar ng pagkasumpa. Itong Samaritanong ito ay baliktad. Galing sa hindi malamang lugar, subalit siya marahil ay papunta sa Jerusalem. Nakikita ko diyan ang katotohanan, naghahanap siya sa Diyos at nung makakita siya ng pagkakataon ay nakita niya ang Panginoon sa sitwasyon. At siya ay gumawa ng hakbang na sa tingin ko ay hindi talaga gagawin ng maraming relihiyosong tao. Ang tanong ko ay, ikaw ba ang Samaritano o ikaw ang mga saserdote at pari na yon na hindi pumansin sa nangangailangan? Maganda po na maisalamin talaga natin ang ating mga buhay sa kwentong ito. Hindi natin palalagpasin ang pagkakataon na kailangan makita natin ang katotohanan sa ating mga sarili. Alam nyo, naiisip ko lang na noong nakakita ng maraming tao, yung pari at yung levita, ay ang dami nilang ikinuwento na sila ang bida sa kaganapang yon. Alam nyo, ganyan ang tao eh. Mag-iisip yan ng kwento na sa isang sitwasyon, lalabas na meron siyang papel at minsan ay siya ang bida. Sabihin niyo sa akin, kung totoo o hindi ang kwentong yan. Kaya nga tayo nabansagan na maraming marites sa ating bansa ay dahil sa ganyan. Talagang kunin natin ang pagkakataon na tayo ay magiging sikat sa isang sitwasyon minsan na katulad nito na wala naman tayong ginawa, naging pabaya tayo, pero gusto nating mag-ani ng karangalan sa mga ganyang sitwasyon. Makikita natin sa Samaritanong ito na hindi niya pinalagpas ang pagkakataon. Kung pinalagpas niya ito, mga kapatid, kailan kaya uli ito mangyayari sa kanyang buhay? Kailan kaya darating na may pagkakataon na loobin ng Diyos na may nangangailangan sa kanyang harapan? Pwede naman niyang isipin, itong pera ko na nandito sa akin ay meron akong paggagamitan, hindi ako pwede, maaabala ako ng taong ito katulad nung pari at levita, marahil yun ang nasa isip nila, wala na ako sa oras, subalit hindi yun ang inisip ng taong ito sapagkat siya ay nagpapahalaga sa buhay ng tao. Ulitin ko lang po, wala siyang ginawang rason sa kanyang sarili sapagkat siya ay may totoong pagpapahalaga sa buhay ng tao, hindi sa kanyang bibig, kundi sa kanyang puso. Alam niyo ang isang problema pa natin? Marami sa atin ay magsasabing mahal natin ang Diyos. Pero eto na ang pagkakataon para maipakita niya ang kanyang pag-ibig sa Diyos at hindi niya palalagpasin ito. Alam ba natin ang sabi sa aklat ng unang Juan na kung ang tao na nakikita natin na hindi natin kayang mahalin, paano natin mamamahal ang Diyos na hindi natin nakikita? Sobra-sobra tayo sa pagka-religyoso na hindi nakikita sa ating mga pamumuhay. Sabi ko nga po mga kapatid, kung inuna niyang isipin kung magkano ang pera niya at ano ang may tutulong niya, hindi magkasya ang kanyang dala-dala. At totoo po yun, sapagkat makikita natin sa kwento na nangako na lamang siya na babalikan ito kinabukasan doon sa pinagpatuluyan sa kanya. Tanungin ko kayo, ang Samaritanong ito ay bumalik kaya doon sa pinag-iwanan sa taong yun? Kayo kaya ang magsabi sa akin.
Ano kaya ang ginawa ng taong ito kinabukasan? Tinupad kaya niya ang pangako niya? Tingnan niyo itong katotohanan ito ha, mga kapatid. Ang daming Kristiyano, pag nangako, walang kwenta. Diyan mo makikita ang kasinungalingan ng maraming tao, maraming Kristiyano. Huwag na nating idamay ang mga iba. Yung mga nagsasabing Kristiyano lang. Alam nyo, may mga sinabi ang Panginoon tungkol sa pangangako, pagsisinungaling. Pero akala ng maraming Kristiyano dahil sila ay nananambahan ay hindi uubre sa kanila ang parusa ng pagsasalita ng hindi pagtupad sa kanilang mga pangako. Mga Kristiyano na mangungutang na hindi nagbabayad, daig nyo pa ang mga mandarambong na ito. Ang mga mandarambong na ito, pagkatapos nilang ginawa ang krimen na ito, hindi na sila makikita. Sigurado yan. Pero maraming mga mangungutang ng pera, harap-harapan ang kakapal ng muka kapag kaumutang. Sasabihin nila, bayad ako sa ganito, bayad ako sa ganito. Pero tingnan nyo umaabot na ng 5 buwan, ng taon ang kanilang utang, nakangiti pa nahaharap sa iyo. Saan ka nakakita ng mga Kristiyanong ganyan? Daig nyo pa ang mga mandarambong kung kayo'y Kristiyano at nangungutang ng hindi nagbabayad, mandurugas kayo, mandarambong kayo. Huwag niyong isiping nagpupunta kayo sa templo at reliyoso kayo at pupunta kayo sa kaharian ng Diyos. Hindi kayo makakarating sa kaharian ng Diyos. Magsibayad kayo sa inyong mga utang at magpakumbaba kayo. Huwag yung kayo pang matapang kapag kayo ay nangutang at pagkatapos ay napapahiya pang iutangan nyo. Alam nyo, sa tutulang, maraming pastor ay biktima ng mga mangungutang. Sa tutulang po, dahil ba sa ang mga pastor ay hindi nyo napapakinggan ng masamang salita? Eto ngayon, tandaan nyo, sinasabi ko ito, hindi dahil sa galit ako sa pagkatao ninyo, galit ako sa ginagawa ninyo, at dahil pupunta kayo sa impyerno pag walang nagsabi sa inyo ng katulad nito. Hindi ko alam kung bakit idinedirekta ko ng Panginoon sa ganito. Marahil ay dahil pati ako ay nararanasan ko ang mga ganitong ginagawa ng mga mandarambong. Balikan natin itong Samaritano at basahin ko ang verse 35. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala sa bahay panuluyan. Ano ibig sabihin niyan sa inyo? Ang ibig sabihin niyan, tinulugan niya yung kanyang tinulungan. Hindi niya iniwanan. Kinabukasan na lang nang matiyak na naligtas na siya sa kapahamakan. At nung siya'y umalis dahil marahil sa may gagawin siya, ay nag-iwan siya ng pera at pagkatapos ay nangako na siya ay babalik. Ipinakiusap niya na alagaan siya at kung ano ang magagastos ay babayaran siya. Nakikita ko pa ang isang katotohanan na wala siyang dalang pera sa pagkakataong yan, pero babalik siya para bayaran niya ang anumang magagastos para sa kanya. Minsan pa, babalikan ko lang itong mga relihiyosong ito. Kung ako ang magtatanong dito, nakakahigit ba yung mga galing sa templo dito sa taong ito? Alam nyo, ang Panginoon, sa tingin ko, mas may malalim pang dahilan yan kaysa dito sa mga sinasabi ko ngayon. Kung bakit niya ginamit ang Samaritanong ito para ipakita sa atin ang tunay na pakikipagkapwa-tao. Mga kapatid, sinasabi ko ang mga bagay na ito para sana ay ayusin natin ang ating mga buhay bilang mga kumikilala sa Diyos. Pag hindi natin inayos, walang kabuluhan, walang katuturan ang ating mga bihis tuwing Sunday, ang paghawak ng Biblia, ang pagkot ng mga memory verse, walang katuturan lahat yan. Hanggat hindi natin na isasabuhay ang mga salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. Ang tanong ay nababagbag ba ang damdamin mo sa mga taong nangangailangang nakikita mo? O mabait ka lang kapag may nakakakita sa iyo at meron kang makukuhang karangalan. Pag magbigay ka pa, hayagan para makita ng tao. Sana naman po ay gumising tayo sa katotohanan yan. Gusto ko makita natin
sa sinasabi ng Panginoon kung ano ang pakikipagkapwa. At ito ang isa sa mga tauhan natin dito, karakter natin, ang Panginoon, ang pakikipagkapwa para sa Panginoong Hesus. At sa verse 36, balikan natin at ganito ang sinabi. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ayan, tinanong ng Panginoon yung nagtatanong sa kanya na dalubhasa sa katusan. Ibinalik niya ang tanong sa kanya kung paano niya makikilala ang tunay na kapwa-tao at siyempre ang pagiging totoong relihiyoso. At diyan ay nais kong bigyan ng summary ang ibig sabihin ng Panginoon. Number one, ang pakikipagkapwa-tao ayon sa Panginoon na hindi pagiging kasama sa bahay. Pangalawa ay hindi pagiging kamag-anak. Hindi pagiging kamag-anak. Pangatlo ay hindi pagiging magkapit-bahay. Pang-apat, hindi pagiging magkababayan. Panlima, hindi pagkapareho ng relihiyon. Pang-anim, hindi pagkasama sa propesyon o trabaho o mga ginagawa. Pampito, ang pakikipagkapwa para sa Panginoon ay pagpapahalaga sa buhay at karapatan ng tao at pagtulong sa panahon na sila'y nangangailangan. Yan ang nakikita ko na ibig sabihin ng Panginoon sa talinghaga niyang ito. Pero baka naman tanungin nyo, nasaan tayo doon? Kung wala ka pang Jesus sa iyong buhay, ikaw yung manlalakbay na pinagpapasasaan ng dyablo. Nais ng dyablo na maging miserable ang buhay mo. Pero meron kang pag-asa, ang Panginoon. Isa pa ay maaaring tayo yung pari o kaya ang Levita na parehong relihiyoso pero walang totoong makikita sa kanilang pamumuhay. Ang daming ganyang tao sa mundo ito, sa Pilipinas. Ang gagaling kumanta, ang gagaling magsalita, ang gagaling mangaral, pero walang ginawa sa kapwa. Gagawa rin sa kapwa kung mag-aani siya ng karangalan at respeto sa kanyang gagawin. At tandaan natin ang Panginoon ay nagtuturo ng mga sikretong paggawa ng kabutihan sa kapwa. Pero alam niyo ba kung saan ko talaga nakikita ang ating mga sarili rito? Nasaan tayo? Nandito sa nagtanong sa Panginoon. Yung expert of the law na nagtanong sa Panginoon ng sino ang aking kapwa na dahilan para ibigay ng Panginoon ang talinghagang ito. At ngayon, ay tinanong siya ng Panginoon sa verse 36. Nagtanong si Jesus, sa palagay mo sino sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? At anong kanyang sagot? Sa verse 37, sabi niya, ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kupsang. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganon din ang gawin mo. Diyan ay makikita natin na tinanong siya ng Panginoon. Malibang kanyang sagot, hindi, tama. Pero dahil ba tama ang sagot niya, ay tapos na, okay na yon, na tama at alam niya ang tamang sagot? Hindi po. Diyan ipinag-utos ng Panginoon, kaya humayo ka at gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Hindi dahil magagaling tayo sumagot. Alam niyo, sa tutulang, sa mga virtuals, ang dami ko nang nakitang tao, ang gagaling sumagot, ang gaganda ng mga sinasabi. Hindi ko lang alam kung totoong isinasabuhay nila ang sinasabi ng Panginoon. Mayroon po akong kwento sa bagay na ito, personal na testimony ko. Nang matanggap ko ang aking pensyon, ay pinag-isipan ko ang bagay na ito. Never na pumasok sa isip ko ang magnegosyo. Ang iniisip ko ay kung paano magamit ito na investment sa karyan ng Diyos. Ganun pa man ay, alam nyo, itong aking pensyon, first time ko na makahawak ng ganyang kalaking pera. Hindi po ito milyon o kalahating milyon o 1/4 milyon. Ito ay daang libo lang. Hindi kasi ako sanay sa pera, mga kapatid. Kaya yun ay pinag-isipan ko. Sabi ko, paano ko gagamitin ang perang ito?
Siyempre, naglalaan din ako sa aking pamilya. Bagamat ito ay hindi na ganong kailangan sapagkat masasabi ko na tumutulong ang aking mga anak na kasama ko dito sa bahay. At sila ay apat na may mga pinagkakakitaan, nangangahulugan na ang perang ito actually ay hindi na masyadong kailangan sa aking tahanan. Ang naisip ko nung panahon na yan, una ay ang mga kamag-anak ko, mga kababayan ko, doon sa aking dating pinagpastoran, babalik ako at makatulong man lang kung papano o kahit papano. Kinuha ko yung aking ikapu mula doon, bagamat hindi ako nag-iikapu sang-ayon sa kautusan, yun ay pasya ko sa aking puso at yun ay ginamit ko para sa paglalakbay at pagtulong sa mga nakikita kong nangangailangan. Ayoko nang masyadong i-detalye ang bagay na yan, pero yun ang una kong ginawa sa perang natanggap ko mula sa aking pension. Mga kapatid, wala na tayong gaanong oras para pag-usapan pa, pero minsan pa ay gagamitin ko yung talinghaga sa Matthew 25, beginning verse 31 to 47, na kung saan ay makikita natin na kahit sino ay hinahanapan ng Panginoon ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. May mga ilang Kristiyano na sinasabi nila na yung hindi gumawa ng kabutihan ay mga unbeliever yon. At yung gumawa ng kabutihan sa kapwa ay mga mananampalataya. At ang sagot ko diyan ay sana nga po. Pero ang katotohanan ay maraming mga mananampalataya na parang mga kambing dahil hindi marunong tumulong sa mga nangangailangan. At kung titingnan ninyo kung saan sila ilalagak ng Panginoon, itong mga hindi gumawa ng kabutihan na sinabihan ng Panginoon, sapagkat ako'y nagutom, nauhaw, nabilanggo, at nagkasakit, at wala kayong ginawa para sa akin. Nagtanong ang mga tao, kailan ka namin nakita na nagkaganyan? Ang sagot ng Panginoon, nang nakita nyo ang mga tao na nangangailangan na wala kayong ginawa, wala rin kayong ginawa para sa akin. Basahin po ninyo ang talinghagang yan at dito ay makikita natin na ang utos ng Panginoon na ito, humayo kayo at gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa, ay may malaking pananagutan pagdating sa araw ng paghukom. Dito po tayo magtatapos sa ipinapalagay na ika-50 utos ng Panginoong Jesucristo, humayo at gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Diyos at Ama. Magandang araw po muli sa ating lahat.